Sino talaga ang maaasahan mo kapag tumuntong ka na sa edad na 60 pataas? Marami sa atin ang naniniwala na ito ay ang pamilya, mga anak, kapatid, o matagal ng kaibigan. Pero sa totoo lang, habang tumatanda tayo, may mga sandaling parang hindi na ganoon kasigurado ang kanilang presensya. Sa Pilipinas, sanay tayong umasa sa pamilya muna sa lahat. Ngunit paano kung abala sila sa sariling buhay? Paano kung bigla kang kailangan at walang sumagot sa tawag mo? Ang katotohanan, hindi sapat ang pagmamahal kung wala kang matibay na pundasyon na sarili mong itinayo. Ngayong papasok ka sa bagong yugto ng buhay, ang pagiging senior citizen, hindi na sapat ang dating paniniwala. Kailangan mong malaman kung sino at ano talaga ang magiging haligi ng suporta mo. Hindi ito tungkol sa pagtalikod sa mga mahal sa buhay. Ito'y tungkol sa pagpili ng karunungan kaysa pag-asa, sa paghahanda kaysa paghingi, at sa pagiging malaya kaysa umaasa. Sa seryeng ito, ilalahad namin ang 6 na haligi ng suporta na mas matibay pa kaysa sa ugnayang dugo. Mga pundasyong hindi basta nawawala kapag abala ang anak mo o may sariling problema ang kapatid mo. Ito ang mga haliging mananatili sa tabi mo, sa bawat pagsubok, bawat taglagas ng kalusugan, bawat gabi ng pag-iisa. Kaya kung ikaw ay nasa edad 60 o higit pa, o may minamahal kang nasa ganitong yugto, manatiling nakatutok. Dahil ang malalaman mo sa mga susunod na minuto ay maaaring magbago ng pananaw mo sa pagtanda at magbigay ng kapangyarihang hindi na kailanman mawawala. Paalala, huwag hintayin dumating ang emergency bago ka kumilos. Sa unang bahagi ng seryeng ito, tatalakayin natin ang pundasyon #1, kalayaan sa pananalapi. Isang bagay na hindi kayang ibigay ng kahit sinong mahal sa buhay kapag wala ka nito. Kung handa ka nang malaman ang mga haliging makakatulong sa iyo upang manatiling malakas, malaya, at hindi kailanman magmakaawa ng suporta, simulan na natin. Pilar 1, kalayaan sa pananalapi. Kapag ang pinag-uusapan ay suporta sa pagtanda, kadalasang naiisip natin ang anak, apo, o malalapit na kaibigan. Pero ang pinakamaasahang sandigan ay hindi tao. Ito ay ang iyong sariling pananalapi. Hindi kailangang maging milyonaryo para maging panatag. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang hindi umasa sa iba, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Sa totoo lang, habang tumatanda ka, ang pag-asa sa pamilya para sa pera ay hindi plano, ito ay panganib. Tignan natin si Mang Ernesto, 72 anyos. Buong buhay niyang sinuportahan ang kanyang mga anak, pinagtapos, pinaaral, tumulong sa pambili ng bahay. Sa isip niya, kapag dumating ang oras na siya naman ang mangailangan, nariyan sila. Ngunit nang dumaan siya sa biglaang karamdaman na kumain ng lahat ng ipon niya, lumapit siya sa mga anak. Hindi dahil hindi nila siya mahal, mahal na mahal siya. Pero may sarili na rin silang gastusin, mga anak na pinag-aaral, at mga bayaring buwan-buwan. Walang masama sa kanila. Masakit lang ang katotohanang hindi sila palaging kayang tumulong. Dito napagtanto ni Mang Ernesto ang halaga ng personal na kahandaan. Ang kalayaan sa pananalapi ay hindi tungkol sa laki ng pera sa bangko. Ito ay ang pagkakaroon ng plano kapag may emergency. Pagkakaunawa sa sariling kita at gastos. Kaalaman kung paano umiwas sa utang at gumastos ng tama. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. May sapat ba akong ipon para sa biglaang gastos? Maasahan ba ang aking kita o pensyon sa mga susunod na taon? Paano kung biglang kailanganin ko ng mahal na gamot o operasyon? Kung ang sagot ay hindi pa, ngayon ang tamang oras para kumilos. Sa Pilipinas, marami ang umaasa sa mga anak kapag hindi sapat ang kita sa senior years. Pero darating ang panahon na kahit ang mga pinakamabait na anak ay walang mayaabot, hindi dahil ayaw, kundi dahil hindi kaya. Kaya habang may lakas ka pa, matutong mag-budget. Alamin kung paano magtabi, magbawas ng utang, at mag-invest sa mga bagay na magpapalakas ng kinabukasan mo. Kahit simpleng negosyo, maliit na kabuhayan, o benepisyo mula sa kaya at BSIS, lahat ito ay mahalaga. Ang kalayaan sa pananalapi ay ang haliging hindi ka iiwan. Wala itong kondisyon. Hindi ito nagsasabi ng busy ako. Hindi ito napapagod. Kapag ito ay matibay, hindi mo kailangang tumawag sa gabi ng iyak. Hindi mo kailangang maghintay ng padala o pangako. Ikaw ang pinakamalakas mong kakampi, basta't handa ka. Pilar 2, kalusugang pisikal. Walang halaga ang kayamanan, ang suporta ng pamilya, o ang mga plano sa kinabukasan kung hindi malusog ang katawan mo. Kalusugan ang tunay na kayamanan.
At kapag lumampas ka na sa edad na 60, ang katawan mo ay maaaring maging pinakamahusay mong kakampi o pinakamalaking hadlang. Maraming Pilipino ang nag-aakalang kapag dumating na ang karamdaman, may akay sa kanila, ang anak, ang asawa, ang kapatid. Pero ang katotohanan, walang sinuman ang maaaring mag-ehersisyo para sa'yo. Wala ring pwedeng kumain ng tama sa halip mo. At walang makapipigil sa pagtanda, kundi ikaw mismo. Isipin mo si Aling Lourdes, 68 taong gulang, dating masigla at aktibo. Pagkatapos magretiro sa pagtuturo, sinabihan niya ang sarili na magpapahinga muna ako. Sa una, masarap, walang stress, maraming oras. Pero makalipas ang ilang buwan, naramdaman niya ang pagbabago. Madalas siyang mapagod, hirap gumalaw, madali siyang kapusin ng hininga. Ang mga anak niya ay dumadalaw naman pero abala rin sa sariling pamilya. Hindi nila siya masasamahan sa bawat araw ng kahinaan. Doon niya naisip, kung gusto kong manatiling malaya, kailangan kong alagaan ang sarili ko ngayon na. Hindi mo kailangang maging atleta. Pero ang maliit, tuloy-tuloy na pag-aalaga sa sarili ay may malaking epekto. Maglakad-lakad sa umaga, iwasan ang matatamis at maalat, kumain ng mas maraming gulay at isda. Magpatingin sa doktor kahit wala pang nararamdaman, prevention is better than cure, di ba? Sa Pilipinas, maraming senior ang nagtitiis ng pananakit ng katawan, mataas na presyon, o diabetes, hindi dahil walang gamot, kundi dahil isinantabi ang sarili. Madalas nating inuuna ang ibang tao, nakakalimutan ang sariling katawan hanggang huli na ang lahat. Huwag mong hintayin na mawalan ka ng lakas para kumilos. Ang katawan ay parang kaibigan, kung aalagaan mo ito, aalalay ito sa'yo. Pero kung pababayaan mo, darating ang araw na iiwan ka nitong walang babala. At tandaan, ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa katawan. Konektado ito sa isipan at damdamin. Kung ikaw ay malusog, mas masaya ka. Mas aktibo. Mas may gana sa buhay. Sa bawat araw na kumikilos ka, sa bawat tamang kain, sa bawat pagpiling alagaan ang sarili, binabawasan mo ang pangangailangang umasa sa iba. At sa huli, iyon ang tunay na lakas, ang kayang magpatuloy kahit mag-isa. Pilar 3, Ugnayang Panlipunan. Tahimik ang bahay, pero maingay ang isipan. Walang dumadalaw, walang text, walang tumatawag. Ito ang realidad ng maraming matatanda sa Pilipinas. Hindi dahil kinalimutan sila, kundi dahil ang mundo sa labas ay abala. Ang mga anak ay may trabaho, ang mga apo ay lulong sa teknolohiya, at ang mga kaibigan ilan ay pumanaw na, ilan ay lumayo. Ito ang hindi natin napag-uusapan ng sapat, ang kalungkutan sa pagtanda. Hindi ito simpleng emosyon. Ayon sa mga pag-aaral, ang matinding kalungkutan ay may epekto sa katawan, nagpapalala ng alta presyon, nagpapababa ng resistensya, at nakakaapekto sa tagal ng buhay. Kaya't ang pangatlong haligi ng suporta ay hindi galing sa bangko o ospital. Galing ito sa mga taong nagbibigay ng dahilan para ngumiti ka. Ang mga kaibigang kumakatok bigla sa pintuan. Ang kapitbahay na nag-aabot ng suman tuwing Miyerkules. Ang kachat mong nakilala mo sa prayer group o online bingo. Isipin natin si Aling Cora, 73 taong gulang. Dati, inasahan niyang sapat na ang presensya ng kanyang 2 anak. Ngunit habang lumalaki ang pamilya ng mga ito, mas bihira na ang tawag, mas maikli na ang mga pagbisita. Sa halip na magtampo, gumawa siya ng hakbang, sumali siya sa senior Zumba class sa barangay hall. Doon niya muling naramdaman ang sigla ng buhay. Nakatagpo siya ng bagong kaibigan. Nakahanap ng mga taong handang makinig, tumawa, at makisalo sa kwento ng kahapon. Sa bawat sayaw, bawat tawanan, bawat shared kape sa umaga, nabuo ang isang panibagong pamilya. Hindi kapalit ng tunay na pamilya, ngunit dagdag na lakas. Ang relasyon ay hindi lang tungkol sa dugo. Ito'y tungkol sa presensya, pakikiramay, at pakikibahagi sa araw-araw. Kung wala ka pang komunidad ngayon, ito ang panahon para magsimula. Sumali sa grupo sa simbahan, mag-aral ng bagong hobby, dumalo sa mga libreng seminar ng barangay, kahit anong aktibidad na magbubukas ng pinto para sa pakikipag-ugnayan. Tandaan, ang tunay na yaman sa pagtanda ay hindi dami ng anak, kundi dami ng koneksyong nagbibigay saysay sa bawat araw. Pilar 4, Layunin sa buhay. Kapag tumigil ka na sa trabaho, kapag ang mga anak mo'y may sariling pamilya na, at wala ka ng kailangang alagaan araw-araw, ano ang dahilan mo para bumangon tuwing umaga?
Maraming matatanda sa Pilipinas ang nahuhulog sa isang tahimik, ngunit malalim na lungkot, pakiramdam nila ay wala na silang silbi. Nakaupo sa balkonahe, nakatingin sa kalangitan, iniisip, ano pa bang halaga ko ngayon? Ito ang dahilan kung bakit ang ikaapat na haligi ng suporta ay ang layunin. Hindi ito pera. Hindi ito pamilya. Ito ay panloob na apoy, isang dahilan, isang proyekto, o isang simpleng pangarap na nagpapanatiling buhay ang isipan at puso. Isipin natin si Mang Victor, dating karpintero, 70 anyos. Nang magretiro siya, una ay natuwa, tulog kung kailan gusto, walang deadline, walang pagod. Pero makalipas ang ilang buwan, unti-unting nawala ang sigla. Pakiramdam niya wala na siyang silbi. Hanggang sa inanyayahan siya ng apo niyang lalaki na tumulong sa paggawa ng school project, isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Bigla siyang nagliwanag. Muli niyang naramdaman ang dating tapik ng martilyo, ang amoy ng kahoy, ang tuwa ng pagtuturo. Doon niya naisip, hindi pa tapos ang kwento ko. Nagsimula siyang magturo sa mga bata sa barangay kung paano gumawa ng mga gamit mula sa scrap wood. Naging kilala siya sa komunidad bilang Lolo Victor, ang guro sa kahoy. Hindi kailangang malaki ang layunin. Pwedeng simpleng pagtatanim ng halaman, pag-aalaga ng pusa, pagsusulat sa kwaderno ng mga alaala, o pagdalo sa grupo ng panalangin. Ang mahalaga, meron kang inaabangan, isang bagay na nagbibigay saysay sa araw mo. Dahil kapag wala kang layunin, mabilis lumalim ang lungkot. Mabilis mawala ang gana. At kapag ang puso ay walang direksyon, madalas sumusunod ang katawan, humihina, napapabayaan. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon. Ano ang bagay na nagpapasigla sa'yo? Ano ang gusto mong ituro, ipamana, o ibahagi? Kanino mo gustong maging inspirasyon? Hindi hadlang ang edad. Ang layunin ay hindi lamang para sa kabataan. Sa katunayan, ang pinakamatinding karunungan ay nagmumula sa mga taong pinagdaanan na ang maraming bagyo. Kapag meron kang layunin, hindi mo kailangang hintayin ang iba para pasayahin ka. Ikaw mismo ang pinagmumulan ng liwanag mo. Pilar 5, emosyonal na katatagan. May mga taong kahit ilang beses madapa ay bumabangon. Hindi dahil walang sakit, kundi dahil matatag ang loob nila. Sa bawat yugto ng buhay, lalo na pagkatapos ng edad 60, ang tunay na lakas ay hindi laging pisikal, kundi emosyonal. Maraming Pilipino ang umaasa na ang pamilya ang magiging sandigan sa lungkot, sa pagdadalamhati, sa mga pagbabagong dala ng pagtanda. Pero ang katotohanan, lahat ng tao ay may kanya-kanyang laban. Kahit gaano kakamahal ng anak mo, hindi niya palaging kayang damayan ka sa tuwing ikaw ay lulumo. Ang ikalimang haligi ng suporta ay ang iyong sariling kakayahan na tumayo kahit mag-isa. Hindi ito pagiging matigas ang puso. Ito ay pagiging buo sa kabila ng pagkawasak. Halimbawa si Aling Meding, 75 taong gulang, na nawalan ng asawa matapos ang mahigit 40 taon na pagsasama. Sa una, halos araw-araw siyang umiiyak. Naging takbuhan niya ang kanyang mga anak, pero may sarili rin silang mga pamilya, trabaho, at iniintindi. Hindi nila kayang punan ang puwang na iniwan ni Mang Lito. Imbes na manumbat o magtampo, unti-unting hinarap ni Aling Meding ang lungkot. Sumali siya sa grief support group sa simbahan. Nagsimulang magsulat sa diary tuwing gabi. Tuwing umaga, pinipilit niyang magpasalamat sa kahit 3 maliliit na bagay. Pagkalipas ng ilang buwan, napansin niyang hindi na siya madaling mapagod. Nakakangiti na siya ng hindi pilit. Hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil natutunan niyang yakapin ito. Ito ang diwa ng emosyonal na katatagan, hindi ito ang kakayahang umiwas sa sakit, kundi ang lakas na tumanggap at magpatuloy. Sa kulturang Pilipino, madalas tayong sinasabihan na maging matatag, pero minsan, ang ibig sabihin ng pagiging matatag ay ang marunong huminga sa gitna ng bagyo. Maaaring hindi mo mapigilan ang luha, pero kaya mong piliing huwag malunod dito. Kaya't mahalagang hanapin mo ang sariling sandalan. Maaaring ito ay pagsusulat o pagdodrawing, taimtim na pagdarasal o pagmumuni-muni, pakikipag-usap sa kapwa matatanda, o simpleng tahimik na paglalakad tuwing hapon. Ano man ito, mahalaga na may paraan kang alagaan ang sarili mong damdamin. Dahil sa huli, kapag huminto ang mundo sa pakikinig, ikaw pa rin ang kakampi mo. Pilar 6, kakayahang magbago. Ang isa sa mga pinakamahirap na katotohanan sa pagtanda ay ito, walang nananatili. Nagbabago ang katawan, nag-iba ang ugali ng mga tao,
at pati ang mga dating sigurado, biglang nagiging hindi tiyak. Sa kulturang Pilipino, sanay tayong kumapit sa nakasanayan. Parehong almusal, parehong upuan sa mesa, parehong kwento tuwing hapunan. Pero sa likod ng ginhawa ng rutina, nakabaon ang panganib ng pagtangging magbago. Ang ika-6 na haligi ng suporta ay hindi galing sa ibang tao. Ito ay ang iyong kakayahang umangkop. Ang lakas na tanggapin ang pagbabago at higit pa roon, yakapin ito. Isipin si Mang Tonyo, 78 anyos. Sanay siyang may kausap araw-araw, mga kapitbahay, mga kaibigan sa palengke, mga kumpare sa sabungan. Pero nang nagsimula ang pandemya, nag-iba ang lahat. Hindi na siya makalabas. Marami sa kanyang mga kaibigan ang nagkasakit. Ang ilan, hindi na niya muling nakita. Sa una, nalungkot siya. Iniisip niyang ganyan talaga. Matanda na ako. Pero hindi siya nagtagal sa ganung pag-isip. Tinuruan siya ng apo niya kung paano gumamit ng cellphone. Nagsimula siyang mag-chat, mag-video call, sumali sa online Bible study. Sa halip na malugmok sa pangungulila, natuto siyang makipagsabayan. Ang mga taong umaangat sa buhay ay hindi laging pinakamatalino o pinakamalakas. Sila ang handang matuto. Kahit masakit, kahit mahirap, kahit hindi komportable, patuloy silang sumusubok. Ang kakayahang magbago ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Sapagkat ang mundo ay patuloy na umiikot, at kung ayaw mong maiwan, kailangan mong gumalaw rin. Tanungin mo ang sarili mo. Nakakapit pa ba ako sa kung ano ang dapat ni o dati? O handa na ba akong tanggapin na may bago, at may ganda, sa hindi ko pa nasusubukan? Kung may bagay sa buhay mo na tila hindi na gumagana, relasyon, rutina, pananaw, baka oras na para subukan ang bago. Hindi para kalimutan ang nakaraan, kundi para palitan ito ng mas makabuluhang kasalukuyan. At kung natatakot kang magsimula, tandaan mo si Mang Tonyo. Hindi huli ang lahat para magbago, lalo na kung ang pagbabagong iyon ang magliligtas sa iyong kalooban. Higit pa sa suporta, ikaw ang haligi. Kung isa kang Pilipinong nasa edad 60 o higit pa, alam mong hindi na pareho ang mundo ngayon. Ang dating abalang bahay ay tahimik na. Ang mga dating tanong ay mas malalim na ngayon, sino pa ba ako? Kanino ako asa? Ngayong alam mo na ang 6 na haligi ng suporta na mas matibay pa sa dugo, siguro ay napagtanto mong ang pinakapangmatagalang kakampi ay hindi ibang tao, kundi ikaw mismo. Hindi natin minamaliit ang pamilya. Mahal natin sila. Ngunit sa realidad ng buhay, may mga oras na kahit ang pinakamamahal natin ay hindi makakarating sa oras na kailangan natin. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil sila man ay may sariling laban. Kaya't ang tanong ay hindi na, sino ang tutulong sa akin? Kundi, paano ko paghahandaan ang sarili kong kinabukasan? Kung nabuo mo ang mga haliging ito sa iyong buhay. Pananalaping matatag, hindi marangya, pero handa. Kalusugang pinahahalagahan, hindi perpekto, pero inaalagaan. Ugnayang totoo, hindi marami, pero tunay. Layuning malinaw, hindi malaki, pero nagbibigay saysay. Katatagang emosyonal, hindi matigas, pero matatag. Kakayahang magbago, hindi madali, pero kusang loob. Kung meron ka ng mga ito, hindi ka kailanman magiging tunay na mag-isa. Hindi mo kakailanganing magmakaawa ng atensyon. Hindi ka madudurog sa bawat unos. At higit sa lahat, hindi mo kailangang hintayin ang tulong dahil matatag na ang pundasyon mo. Ngayon, habang hindi pa huli ang lahat, pumili ka ng isang haligi na palalakasin mo. Magsimula sa maliit. Ayusin mo ang budget mo. Gumising ka at maglakad tuwing umaga. Tawagan mo ang kaibigan mong matagal mo nang hindi nakakausap. Sumulat ng isang bagay na mahalaga sa iyo. Huminga ng malalim kapag nalulungkot. At subukang matutunan ang isang bagay na hindi mo pa nagagawa. Ito ang bagong anyo ng lakas. Ito ang anyo ng hindi kailanman mawawalang suporta, ikaw. Salamat sa iyong oras. Ibahagi mo ang isang bagay na natutunan mo ngayon. At kung may kilala kang kailangang marinig ito, isang lolo, lola, magulang, kaibigan, ipadama mong hindi sila nag-iisa. Ipadala mo sa kanila ang mensaheng ito.